Pakinggan ang mga plano. Alamin. Muling kilalanin. Pag-isipan at suriin. Dito sa Punto por Punto. Ito si Lay Estela. Ating pulsuhan ang mga issue punto por punto. Dahil ang kada pulso may punto. Ito ang Punto por Punto. Kasama sina Mayor George Berries at Konsehala Levin Berries. Magandang araw, bayan ng Calauan. Ito pa rin po si Lay Estela para sa programang Punto por Punto. Ngayong araw ay makakasama po natin ang ating niyakap at minahal na mayor sa loob ng 18 years. At ito na nga, 3 years later, magbabalik na po siya bilang ama ng bayan ng Calauan at this time around magdadalang muli ng serbisyong may puso at malasakit. Mayor George Berries, magandang araw, kumusta ka po? Magandang araw, Lea. Awa ng Diyos at magaling pa, malakas pa tayo. At poging-pogi pa rin ang ating Salamat naman, anak. Yes po, at syempre ang bayan ng Calauan, pinapogi rin po ng isang Mayor George Berries. At sa inyong pagbabalik, marami po tayong first-time voters na nanonood po sa atin ngayong araw. For sure sa inyong 18 years, kilala na kayo ng mga kapamilya nating Calaweño. Pero nais po nating ipakilala ang ating Mayor George Berries sa mga first-time voters. Ang 18 years, buhat ng ako'y unang umupo, bagong anak sila. Oh, for sure. 18 years ago. Ibang generation na ngayon yung kabataan. So, pag minsan, mahirap daw makisama ang magulang sa anak. O ang anak ay hindi maintindihan ang magulang. So, let me introduce myself. Ako po ang inyong lolo, George Berries. Gumraduate ako ng college sa FEU 1973. Bachelor of Science in Pre-Med. 2 years ako sa proper. Pero kagandahan loob po, ang nakuha kong degree ay MD, Marriage Degree. 4 ang aking anak at noong 2013, nadagdagan pa ho ng isa, si Chichay. Ngayon, 11 taon siya. Marami ho nagtataka. 73 years old na ako, meron pa akong anak na 11 years old. Si Chichay ho ay unang bata na natagpuan sa may tabi ng simbahan. It took us 9 years sa korte para ma-adapt. Alam niyo, pagdating sa mga kabataan, kailangan ho maganda kinabukasan nila. Paano magiging kinabukasan kung walang magulang? Kaya ho, sa inyong mga bata, mga first-time voter, magiging magulang din kayo. Saan nyo ilalagay ang kinabukasan ng inyong mga anak? Kami ho, matanda na. Gusto namin maganda ang inyong kinabukasan. Wala ho kaming ibang hinangad. Lahat ng magulang, ang hinahangad ay ang magandang bukas para sa kanyang anak. Lolo Mayor George Berries, napakaganda ng pakilala sa ating mga first-time voters. Tama nga narinig natin, 18 years ago, bagong panganak pa lang sila. Pero tingnan natin, ano nga ba ang nag-udyo kay Mayor George Berries? Napakaganda ng karera, napakaganda ng pamilya, napakaganda ng buhay sa negosyo. Pero ano po ba ang nag-udyok sa inyo upang pasukin ang larangan ng paglilingkuran? Alam mo, nung ako'y naghahanap buhay, wala sa isip ko ang politika. Ano ba ang politika? Oh, may mayor, may congressman. Pero nung babuksan ang mata ko noong 1982-83, snap election. Na-commission kami, yung grupo namin, ng CBS News na mag-report ng quick result sampling ng 100 precincts sa buong Pilipinas. Presinto, hindi barangay. So, sila ang kumuha. Meron kami sa Abra, meron sa Ilocos, may Isabela, may Nueva Ecija, may Bulacan, may Bicol sa Catanduanes, may Cotabato, at may Davao. 10 presinto lamang. Wala pa tayong cellphone noon. Ang means of communication lang namin is by ham radio. Yun yung over-over. Radyo. Radyo. Pero ito ay isang hobby
ng mga mahilig sa radio enthusiast. So, isa yun sa naging hobby ko, communication radio, amateur radio. So, pwede kang mag-contact sa ibang bansa, pwede rin naman sa within the Philippines, at pwede rin lang yung short distance. So, doon nagbukas ng mata ko sa klase ng politika. Natapos ng snap election, nagkaroon ng EDSA Revolution, tapos ng EDSA Revolution, nagkaroon ng election ng 1992. Si Imelda, si Ramos, si Mitra, walang boto sa Kalawang kundi Imelda. Lahat ng kalaban, 0. Imposible ata. No? So, doon, ako'y na-threaten na rin. Huwag kang kikilos. Pagka sasaksakin kita. So, it started there. Ito ba yung Kalawang? Ito ba yung buhay na ibibigay ko sa aking mga anak? Threat, intimidation, money. So, yun na nagsimula. Paano iaayos ang tamang gobyerno? May isang abogado akong kaibigan, o siya isa rin pastor. Mayor, paano natin mababago ang ugali ng mga tao? Lalo na sa pagboto. Alam mo, Tony, kako, wala ibang solusyon. Kundi to remove 2 generations. Hindi naman natin kayang gawin. Patayin mo yung 2 henerasyon. Kagaya ng ginawa ni Mao Zedong. Only the act of God will change the Filipino. Ano ba ang gusto mo na maging buhay ng anak mo? Napakaganda. Threat, intimidation, and money ang naging triggering factor ng ating Mayor George Berries para pumasok sa larangan ng politika. Dahil, Mayor, sabi mo, para sa buhay na gusto mo para sa mga anak mo. Mayor, after 22 years, after 18 years, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang napatunayan, ang dami mo nang naipakita, at ang dami mo nang naalagaang Kalawenyo. Bakit po kayo muling sasabak sa politika? Magandang tanong. Sana nga hindi na lang eh. Hanggang malakas pa mag-retire. Hindi yung saka ka magre-retire kung kailangan hindi ka na makakilos. But, nung ako'y umalis tumigil tapos ang term ko, nung the year 2022, ang pera ng Kalawang na nandyan is nasa 600 million. July, wala na ako. December, may higit kalahati, ginastos na. 300 million. Noong 2023, ang COA report, negative ang operation ng 45 million. Isa yon sa nag-trigger. Tapos yung ibang kumpanya, saka ibang negosyante rito, malimit tinatanong ako kung ako'y tatakbo uli. Sabi ko, bakit? Ako'y magre-retire na. Kukwento nila yung kanilang mga experience. Kukwento nila kung paano sila hinaharas. Kung paano sila hinihingan. Kaya, since last year, sabi ko, hindi pa ako decided. Pero habang tumatagal, nakikita mo, lalong sumasala ata ang takbo ng pagpapatakbo ng tamang gobyerno. Kasi idealist din ako sa ano ba yung tamang gobyerno. Hindi yung, ako may pera dito, bibigay ko sa iyo. Paghirapan mo. Paghirapan mo at mas masarap alagaan ang perang pinaghirapan. Lahat itong aking hanap buhay, pinaghirapan ko. Nagsimula ako nakakuha ako ng degree, MD, marriage degree. May anak na, si Levin. Kailangan kong buhayin ng pamilya. So, nagtrabaho ako bilang medrep. Hindi na kaya mag-aral. Trabaho, medrep. Ang assignment ko, Southern Tagalog. Mula Calawag, Quezon, buong Laguna, buong Batangas, hanggang Mindoro. Iikutan ko yung mga doktor, magpapakilala ng gamot. So, doon nagbukas yung aking mata, yung aking pag-iisip, paano maghanap buhay. Dumating yung pangalawang anak ko, after 3 years, hindi na makakabili ng gatas
yung sweldo ng medrep. So, nagtinda na lang kami mag-asawa sa palengke. And then, from there, konting abono, konting fertilizer, hanggang sa lumaki, sa Mindoro, nagki-Untalan kami, tsaka kay Glesi, Concepcion. Nagpartner kami. Umabot ako buong Luzon. Magbababa ako ng abono sa Palawan, sa Nara, sa Puerto Princesa, barko. Pinauutang ako ng Atlas Fertilizer Corporation. Pinagtiwalaan din ako ng mga kaibigan. Utang lahat. Importante, huwag mong aabusuhin ang iyong kaibigan. Pagka may utang ka, bayaran mo. Kung hindi mo mababayaran kaagad, sabihin mo kung kailan mo mababayaran. So, it grew there hanggang Mindanao, hanggang Davao. May branch kami ngayon. May branch pa ako ngayon sa Davao. Kaya lang, buhat na mag-mayor ako, hindi na ako nagmamanage ng business. So, yung partner ko na. At nag-divest na rin ako kasi baka sabihin conflict of interest. Pero, shareholder pa rin. So, yun ang buhay namin. Hanggang sa, ito nga, pumasok sa politics. Baka, kung mahina ang loob mo, hindi ka papasok sa politics noon. Kilala naman yung Kalawang kung anong bayan, kung kanino. And that was history, which is true, nangyari. So, yun ba ang klase ng buhay na ipakikita ko sa aking anak? Always yung anak. Always towards the youth ang pagpaplano. Not necessarily para sa iyo. Hindi na sa iyo eh. Right now, ano pa nga bang hahanapin? You be satisfied with what you have and do something for the community. Ang ganda na sinabi ni Mayor. Look, parang it reminds me of the 7 habits of highly effective people. At talagang ang ating Mayor George Berys ay highly effective. Put the end first in mind. Ano ba ang gusto kong future para sa aking mga anak? At speaking of future, Mayor George Berys, 18 years, napakahabang panahon na naglingkuran ka sa bayan ng Calauan. Ano pa ba ang maibibigay mo sa mga anak mo, apo mo, sa tuhod, apo mo, dito sa bayan ng Calauan? Dalawa lang naman ang kinakailangan sa bayan. Pagka ang isang magaling na tao o mahusay na tao ay walang pakialam sa mundo, lahat na masama magta-thrive. So, sabihin mo, wala akong pakialam dyan. Bahala sila dyan. What would happen? Yung magnanakaw na magnanakaw kasi wala kang ginagawa. Sugalan, pinatigil ko nung panahon ko walang sugal. Kasi maski ni Baklay, Tong-it, Caracross, Tupada. Hulihin nyo ng hulihin. Kasi may batas na bawal magsugal. Ngayon, kung papayagan natin, ay di alisin na natin ang batas. Naalis yun. Walang nagsusugal, pati sa mga bahay-bahay. Pero nung ako'y umalis, matapos ang term ko, 1 buwan pa lang, nasa gitna na ng parks and playground ang sugalan. Ano ibibigay mong kinabukasan? Anong ibibigay mong edukasyon sa bata? Paglabas na school, peryahan. So, alam naman natin kung anong peryahan. Hindi na nga kakain. Ipunin yung baon, itataya. Yan ba ang gusto mo ibigay? Kaya sabi mo nga, ano yung dahilan bakit ako'y babalik? Ay pagka sinabi ko, bahala na sila dyan. Ano sa tingin mo mangyayari? Sila na lang. Lahat ng ano. Ngayon nga, pag minsan, meron nga ako narinig sa ibang mga mayors ko, pangkaibigan eh. Bibiruin ako. Uy, gambling capital ng lugar mo. Sakit. So, yon ang dahilan. Isa yon. Nung buhay pa si Nora Gonzales, tinarget namin na maubos ang illiterate sa Calauan. 5 taon yun, awardee kami sa Alternative Learning System, region-wide. On the 5th year, nationwide awardee kami. Ginawa sa Baguio yung pag-award. Sabi, ay hindi na tayo pwede sumali, national awardee na tayo eh. But on 2009, 90 na lamang yung aming illiterate sa Calauan. Malapit na. No? Kaso dumating lahat yung taga-Pasig, yung Ondoy. Nirelocate dito ni BP Noli Di Castro. So, back
to napakalaki ng illiterate. Kasi education would bring everything good for the community. Wala kang maluloko kasi nag-aral. Hindi mo madadaya sa tuos kasi marunong nang bumilang. And then, magiging responsible citizen ang mga individual. Nag-aaral na siya, alam na niya ang batas. So, with education, after na makatapos siya, magkakaroon ng hanap buhay. Magiging responsible citizen. So, wala na yung sugalan, peace and order, livelihood. Masusol mo na lahat. Pati na yung health. So, basic yung health, education, livelihood, and peace and order. Kalawenyo, napakaganda pala ng bayan ng Kalawan nung ang ating Mayor George Berries ang nakaupo. Merong health, education, livelihood, and peace and order. At yan ang nais ding ibalik ng ating Lolo Mayor George Berries. Kaya naman pag-usapan natin ngayon ang kanyang plataforma di gobyerno. Mayor George, punto por punto, mag-comment ka sa mga sasabihin ko. Unahin natin ang health. Health. Kailan dapat magsimula ang kalusugan ng isang tao? From womb to tomb. From conception. Meron nga kaming program noon ni Levin, 1,000 days from conception. So, nung ginawa pa lang yung bata, aalagaan mo na. No? Para maganda ang kinabukasan ang kalusugan niya. 1,000 days, that means 3 years. So, supervise mo yon, titingnan mo sa programa ng health department kung nasusunod lahat yon. So, regular check-up pag nagbuntis, pag-anak, immunization, feeding, nutrition, at saka primary education. So, doon nagsisimula yung health. Hindi yung kung kailan ka may sakit, saka ka papatingin sa doktor. Di ba? Ugali natin Pilipino, wala naman ako nararamdaman hindi mo ako papatingin. Now, dinagdagan na natin yon, nakipag-tie up tayo sa isang hospital, medical center, na meron sila laging doktor sa center. Inalis yun. Nung ako'y umalis na rin yung mga doktor, ayaw daw nila. Hindi mo naman mapipilit kasi voluntary yung kanila. Hindi naman bayad yung mga doktor. Kasama ko rin doon sa amateur radio yung may-ari ng ospital. Tumutulong pa rin. Lahat yung mga medical missions ni Levin, mga pasyente, through mga kaibigan kong mga doktor. Yung namatay na may-ari ng Chinese General Hospital para akong inampong anak. Mas magpadala ako ng pasyente sa Chinese General Hospital. Pag sinabi kong walang pera yan, gagamutin. Pero hindi ko inaabuso. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko at sa bawat isa. Do not abuse your friend. Time will come, you will need them. Pero kung lagi mong inaabuso, pag kailangan mo na, hindi ka na pakikinggan. Mayor George, napakaganda ng sinabi mo, from womb to tomb, at merong mga konkretong proyekto. Ngayon naman, meron po tayong mga trend ngayon sa mga interviews, Mayor George. Meron tayong tinatawag na hashtag. Magbibigay ako ng hashtag at magbibigay po kayo ng inyong komento tungkol dito. Ready, Mayor? Anong generation yan? Noong generation namin, walang hashtag eh. Sige, Iha. Yes, magsimula po tayo sa hashtag health centers. Health center. It's iyan yung unang-unang primary na kinakailangan ng bawat bayan. Lalo-lalo na para sa mga mahihirap. Yung health center natin sa Kalawang, 500 square meters, napakalaki health center yon. May operating room, may delivery room, may laboratory. Hindi lang yon. Gumawa pa tayo o nagbigay pa yung Kapin at saka yung Consuelo Foundation ng isang building birthing place doon sa Dayap. Walang gasto sa munisipyo doon. Bigay ng Consuelo Foundation from Hawaii. So, marami tayong ganyan na mga kaibigan na gustong tumulong. Hindi kinakailangan munisipyo lahat. So, we need all our friends, pati nga yung isang programa nung Australia, mga doktor from Australia, they come here every year, bago mag-pandemic, magche-check up ng mga babae. So,
Naka-tie up yun doon, hindi sila ordinaryong doktor. Meron din tayong doktor from New York, mga taga-US, magsa-surgical mission dito, sa amin naka-coordinate, hindi minor surgery, kundi major surgery. No? Hahanap namin ng ospital kung saan pwede ma-tie up. Isang linggo sila rito. Lahat libre. No? Ito yung tungkol sa health. Paano mo aayusin yung mga may sakit na? Hanggang ngayon yung KNKP, Kapisanan ng Kababaihan ng Pilipinas. Sila mga doktor na OB. No? Dumadayo yan si Devin sa Pampanga, sa Samar. Nagme-medical mission sila. Hindi naman doktor si Levin. Pero yung naging kaibigan kong doktor, siya na nagtutuloy na maging kaibigan. Kaya kung saan ang medical mission, makikita mo ipopost. Kasama si Loren, kasama si GMA, kung sino-sino pang politiko, sila ang tinatap para magbigay ng medical mission. So, sa center, you expand pati sa health. Bago mag-pandemic noon, mumroblema kami sa center. Iisa ang ambulansya. Naging dalawa yon sa kakakulit ko sa PCSO. Lagi kaming problema. Paano dadalhin ang pasyente sa ospital, ang lalayo ng barangay, bago makarating si ambulansya, patay na. So, pag meeting, kasi sa pagpaplano, you have to have a short-term plan and a long-term plan para sa gobyerno. O maski sa business. Ito yung plano natin ngayon, ito yung kaya natin doable. Sabihin nga natin kung tawagin namin sa business, it's harvesting the low-lying fruits. Yung low-lying fruits, ayan na, pwede mo lang gawin. Pero yung objective mo na higher fruits, ibig sabihin, yung long-term. So, kaya ba? 17 barangay? Binili namin ng 17 ambulansya. Bawat isang barangay, may ambulansya. Para hindi na kayo pupunta pa sa bayan, tatawag pa sa amin, para lang mahiram yung ambulansya. Ambulansya, walang pangalan ko. Lahat ng proyektong ginawa ko, walang pangalan ko. Ever since. Okay, Mayor George, move on tayo sa ating susunod na hashtag. Pang-apat na po ito dahil sa isang hashtag pa lang, nasakop nyo na yung 3. So, ang hashtag po natin ngayon, hashtag more projects on health. Ano po ang mga proyekto pang ilalatag ninyo sa pag-upo ninyo sa terminong ito? Alam mo yung kalusugan ng tao, dapat pinaghahandaan at iniaayos. You have to plan. Sabi nga, bakit may medical insurance? Uso ngayon. Kasi mahirap mag-ipon ng pera. Pagkakailangan mo na, nagkasakit ka, wala kang pera. But if you have an insurance, you're planning ahead. You're saving for the future of your health. Kaya ngayon pa lang, lagi ko sinasabi, mag-ipon kayo para pagtanda ninyo, may pambayad kayo sa doktor. Which is practical. Totoo nangyayari. Mapakamahal ang magkasakit. So, planning. Ano pa nga ba ang gagawin mo? Para sa sakit sa puso, meron ang national government na libreng anti-hypertensive na mga gamot. Sa diabetes, merong binibigay din ang national government na gamot para sa diabetes. Sa tuberculosis, meron yon. Complete package ng Fixim 3-in-1 para mapagaling ma-eradicate ang TB. Alam mo ba itong TB natin o tuberculosis? Kasi tanda na rin ng television na una na vacuum tube. Ngayon, plasma na, LED na. Hinandun pa rin yung TB. And yet, nagde-develop pa ito ng drug resistance. Meron ng tuberculosis na multi-drug resistant. Maski anong gawin mo, hindi na tumatalab ang gamot. Kailan may i-eradicate? Hindi ito panandalian na problema ang sakit. Noong araw, wala namang cancer.
Pero ngayon, dami may kasakit na cancer. O hindi lang alam yung cancer pala yung araw yung sakit na yon. Sino ba magsasabi na dating tayo sa pandemic? Noong una, hindi ko alam yung pandemic eh. Alam ko, epidemic, local. Pero yung pandemic na buong mundo, yun ang pinakamahirap na time ng aming paglilingkuran. Sabihin mo sa tao mong mga kababayan mo, huwag kayo lalabas ng bahay, dyan lang kayo. Anong gagawin? Ay, may cellphone na. Ayan, puro buzzer na lang. Kung ano maisip, isisend na lamang. Lagi, nakatext. Yun na lang. Kasi bawal lumabas. Those are challenging times ng governance. If you have no plans, you have no disaster guidelines, mahirapan ka. Hindi pwede yung ngayon na lang mo gagawin. Kaya nga, meron na disaster preparedness. That is part ng ginagawa ng programa ng tao o ng gobyerno. Para kung dumating yung disasters, ganito ang sakit, o ganito ang disaster, nagka-flood, anong gagawin mo? Actually, may libro yan. Pag nag-earthquake, anong libro ang babatakin mo? Anong dapat mong gawin? Pag babaksak ang aeroplano o nasira ang engine, hindi naman alam ng piloto ang gagawin ha. Kukunin niya yung libro, daladala niya sa bag. Ito yung nakita namin na symptoms sa gauges. Ano ang dapat gawin? Nandun din ang sagot. So, yun yung disaster preparedness. Hindi mo kayang tandaan lahat yun. Sinasabing, the pen is mightier than the sword. Ewan ko kung alam na ng mga bata yun ngayon. Pero, yung isinulat mo, hindi mawawala. Pero yung hiniwa mo, nakalimutan mo na. Ito'y isang napakalaking proseso ang pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kasimple. You need all the expertise at hanggang kaya mo, you study kung ano ba yung dapat na gawin at aralin mo lahat ng batas. Ako hindi abogado, pero hanggang ngayon, I am still an avid reader. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. You will never stop learning. Mayor George, pag-usapan natin ang health ng ating hashtag PWD, hashtag senior citizens at hashtag pregnant women. Dami namang hashtag nun. Pero, pag sinabi mo kasing PWD, mahaba yung scope niyan. Ang alam lang natin na PWD ay yung physical, pilay, lumpo, pero meron din PWD na mental health. Di ba? Hindi nagmamanifest, hindi mo makikita physically. Ano ang dapat mong gawin sa mga ito? During COVID, marami ang nagkaroon ng mental health problem. Being confined in one place, in your house, and you cannot do anything, you cannot go out, torture yun. Di ba? Sipin mo kaya, ikaw magtago sa bahay mo, wala kang gagawin, wala kang magawa. Sa physical, ang benefit ng PWD is the same as with the senior citizen. Kasi meron niyang batas. Ginawa ng nasyonal, all the benefits ng senior citizen is the same with the PWD. And you can give extra sa PWD. Plano in the future is rehabilitation medicine. Ano ba yung rehabilitation medicine? Hindi lamang yan sa physical na disabled, pati na sa mga senior citizen na magre-recuperate o magre-recover from a disease and yung mental health status nila. Paano nila matatanggap na sila ay kailangan magbago o magagaling pa. So, it has to encompass a lot of things. Pero yan, ikayang gawin. Gawa ka ng plano. Pag wala kang plano, wala kang mararating. Di ba? Hindi yung, gusto ko magbigay ng 3,000. Going back to that, 3,000. Noon daw, binibigay ko ng pa-birthday, 500 lang sa senior citizen. Pwede raw naman pala 3,000. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, hanggang kailan tatagal yung pera? Bakit daw yung pera iniipon ko? Hindi dapat iniipon daw ang pera ng gobyerno at pinamimigay sa tao. Hindi ata tama yun. Hindi ayudang, hindi tagabigay lang ng pera ang gobyerno. Kaya tinayo natin ang gobyerno, meron itong sistema at to regulate everything. Hindi lang tagabigay. Yung mga nakakaedad na, noong 1998, ang namayapang si Consial Eddie Sanchez,
Meron tinatanggap ang munisipyo since noong 1992 ng local government code sa National Wealth. Kasi may plantang kalawang dito ng kuryente, kagaya ng pagbilaw. 1 centavo or half centavo of that for every kilowatt goes to National Wealth Tax. Ang nakasaad doon sa batas, very specific, to lower the cost of electricity in the municipality. Wala kang ibang gagawin doon sa pera. Nangyari, naipon. Ang ginawa ni Jose Eddie Sanchez, nagpanukala ng batas. Bigyan ng subsidiya ang bawat bahay pambayad sa kuryente. Una, 50 pesos. Ginawang 150 na sumunod na taon. After 3 years, yung perang naipon, naubos na. Hindi na kaya magbigay ng 150. Anong gagawin? Ganon din itong ginawa ngayon. Yung perang inipon, kaya niya magbigay 500, dadami yung pera, may iipon pa. Hindi naman umuunti ang senior citizen. Noong ako'y umalis noong 2022, ang senior citizen ay 6,000. Ngayon, ang nakaregistered na botante na senior citizen, 8,000. Paano yung hindi rehistrado? Ibig mong sabihin, dumagdag ng 2,000 sa loob ng isang taon ang senior citizen? Ang population growth ng Pilipinas is 2.3%. Kung ang populasyon ng Kalawang ay 70 o 80,000, 2% of that, 1,600. Hindi higit ng 2,000. Ano nangyari? Ay di yung taga Makati na senior nagparehistro sa Kalawang. May 3,000 siya eh. Yung taga Pasig, ganun din. Yung taga Kabilang Bayan, dito na rin. Hindi naman talaga taga Kalawang. Saang bayan sa Pilipinas nagbibigay ng pa-birthday ang munisipyo ng 3,000? Manila, hindi kaya ibigay. Makati, hindi. Pasig, hindi. Quezon City, hindi. Yung pera na inipon, may dadating ulit kukunti. Pero ang inilalabas mo, mas malaki. Saan aabot? Ngayon, sabi, bakit daw hindi ko pinamigay noon? Kaya naman pala. Ay di sana, wala na kayong inabot na pera sa munisipyo. Sinasabi nila na ako'y nagnanakaw. Wala sana kayong aabutin 600 million kung dinakaw ko yan. May COA report bago ako bumaba noong 2022, June. Cash on bank. Sasabihin, wala raw turnover. Ay hindi siguro sila nagbabasa ng ibinigay ko sa kanila. Lahat ng executive order na ginawa ko, naka-turnover sa kanila. Lahat yung report ng COA at saka bosses, naka-report. Hindi naman pwedeng dalhin dito yun. Hindi naman ako si Bush. Hindi naman ako si Trump na iniuwi lahat yung secret document, yung top secret documents. Nag-uwi ako ng kopya ko, pero lahat yun nandun. And, maski ang COA report, makikita mo sa webpage ng COA. Hindi mo na kaya kailangan pumunta sa munisipyo. Yun yung transparency ng national government. Pero dito, wala ka makukuha. Kasi may tinatago. Ako, nakukuha ako ng copy ng COA report sa internet. Pregnant women. Alam mo, nagka-programa rin kami noon ng how to prevent teenage pregnancy. Bakit ba? Masyadong bata. Nabubuntis. It's not healthy. Though, yung make ng body, pag minsan, yung urge, o yung mga hormone, nakakalimutan na kung ano ba yung dapat na katatayuan nila. So, nadadala ng emotions, nabubuntis. Kaya lang, tingnan mo, 15 years old, nagkaanak, anong gagawin ng magulang? Paano bubuhayin yun? Asa na naman sa magulang. Kaya, simula noon, nagkaroon kami ng tungkol sa pregnant women, prevention on early childbearing, teenage pregnancy. Sex education, mahirap magturo ng sex sa mga bata. Sasabihin, bastos ka. But we have to tap the OBGYNs o mga doktor para scientific yung approach. Nahirap magturo. Lalo magulang, hindi makakapag-usap ng sex tungkol sa sex sa anak. Pagdating sa communicable disease o STD. Kasi naging issue rin yung AIDS. Alin bang sektor ang vulnerable sa AIDS? Alin sektor ang sa sexually transmitted disease? Ano ang nagiging problema? Lack of education ng bata. Kulang sa kaalaman. Narinig ko ganito eh. Narinig ko ganyan ang sabi. Yung pala, baliktad. Nagmarites, mali. Iba yung
narinig. So, yun, lalabas, buntis. Hindi naman pwede na sabihin mo, wag, alisin mo yung dinadala. You have to care. Tao pa rin yun. Kung nagkamali yung bata, it will be a lesson. So, paano hindi na uli magkakamali yung iba? Paano mo alagaan ngayon yung buntis from 0 days o day 1 to 1,000 days hanggang yung bata? Marami kaming sinagip niyan. Merong kambal, ang kinakain ay buhok na niya, nakarating sa amin. Yung ina, nasa sugalan, lagi iniiwanan yung bata. Sinabihan ko yung magulang, yung ina, pag hindi ka tumigil ng pagsusugal, kukunin ko yung anak mo at ikaw ipakakalabos ko. Tinala ko sa pedya, inaanak ko rin yung doktor na pedya, ang sabi ay habulin natin. Pediasure ang ibigay mo, Ninong. Ang mahal ng bagatas na yun. Gago, hindi ba pwedeng buwan na lang? Ay kung gusto mo mabuhay, Pediasure natin. Kailangan buhayin yung bata. Ngayon, ilang taon na sila? 10 taon na. Kambal pa rin. At least, buhay. Ano? At nahabol yung stunted growth at saka yung mental health nila. So, ito yung napakaraming problema sa health. Paano mo sasaklawan lahat? Hindi mo naman kaya saklawan lahat eh. So, you have to divide all your resources. Magkano ba ilalagay mo rito para sa ganito, ganyang program? Hindi pwede sa iisa. Hindi pwede, puro bigay. It has to have a program. Mayor George Berries, napakaganda ng mga nagawa na sa pangkalusugan ng ating mga kababayan dito sa Calauan. Pero sa pag-upo mo po, Mayor George, ngayong darating na June 30, tama po ba, Mayor? July 1. July 1, ayan. Ano po ang nai-envision ninyo na magiging legacy ninyo this time around na kayo ay magiging mayor muli ng bayan ng Calauan? Alam mo yung legacy, pwedeng burahin agad. It has to be enacted into a law kung ano yung ginagawa. Kasi pagka may batas, hindi mo na pwedeng alisin. Pero kung programa lamang na ngayon, pagpalit ng administrasyon, wala na. So, yung maternal care, meron na yung batas. Kaya lang hindi rin tinuloy. Ano gagawin ko? So, strengthen all those laws na ginawa namin, yung ordinansa. No? Batas yan eh. Palakasin pa, paalam sa tao na may batas na ganito na dapat pinatutupad ng gobyerno. Yung anti-gambling lang, batas yun eh, pero hindi pinatutupad. Maraming batas ang gobyerno. And ang lahat ng batas ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginagawa ang batas para sa iisang tao. So, legacies, siguro magawa tayo ng rebulto, gaya ni Rizal. Kaya lang, nasa na rebulto ni Rizal? Wala na rin. Napalta na ng generation. Anong generation na ngayon? Gen Z. Pati yung anak ko nga, 11 taon. Tinatanong ako, Papa, anong generation nyo? Sabi ko, hindi ko alam. Yeah. Sabi, bata kayo, iba na eh. Welcome back, Calaueños. Lea Stella pa rin para sa programang Punto por Punto at kasama pa rin natin ang ating Mayor George Berries. Mayor, eto na ang ating pangalawang plataforma. At syempre, babalik tayo sa ating mga hashtag. Ang unang hashtag natin para sa pangalawang plataforma mo na livelihood ay hashtag negosyo sa Calauan. Give us your thoughts. Maraming hanap buhay na maaaring gawin. It all depends on the individual kung siya ay gustong kumita o gusto na lang humingi. Bakit ko ba binuksan sa PUP ang computer science? Kasi pwede ka na sa bahay. Kung mahilig ka rin lamang sa computer, makapaghanap buhay ka. Eh ngayon nga, pati nga sa TikTok, online selling. Kumikita. No, if you stay on one area at aantayin mo na lang ang dating ng pera, hindi dadating. You have to move.
Isipin mo, sayang yung oras. Sabi nga, time is gold, money is silver. Kung ikaw ay nagtotong-it lang, hindi na hanap buhay. You're wasting your time, you're wasting gold. So, make use of all your time na maging kapakinabang, no? Na you're making your time useful and fruitful. Ang daming hanap buhay. Simulan mo sa maliit na nagtitinda ng binatog sa kanto ng Kalawang. Si Alin Lydia, nung ako'y maliit, ang tinda niya binatog lang. Nasa planggana lang. Napagtapos niya lahat ng anak niya. Gawa ng binatog. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung binatog. That's boiled corn na may konting nyog. Yun nagbabarbecue. Pagkahapon, doon sa harap ng munisipyo, alam mo, inquisitive ako eh. Tinanong ko, nakakailang barbecue ka sa maghapon? 200 to 300 ho. Barbecue stick. Magkano kita mo? Maliit lamang ho, 2 piso. 600 pesos yun a day. Ay noon yung minimum wage, 200 lang. Ikaw ba mag-i-empleyo? Tatanggap ka ng 200? O maghahanap buhay ka? Hindi nga lang glamorous, nakaporma, pero may pera. So, you have to instill, maski na sa education, sa school, isa yun sa programa na aside from being a graduate, hindi naman pwede lahat doktor, hindi naman pwede lahat teacher, hindi naman pwede lahat whatever, no? Pwede ka namang gaya ko o gaya ng iba na gumraduate sa PUP. Education ang kinuha. Pumasa ka agad sa board, sa LET, hindi naman nagturo. Gusto niya mag-empleyo, isa gusto mag-negosyo. Meron mga successful. Meron naman sa PUP, gumraduate nga, ayaw naman magtrabaho, ayaw naman magnegosyo, ayaw kumilos. Wala na kami magagawa. We gave all the opportunity, tinuturuan, nagbigay kami doon ng isang set ng cookery. Ha? From kutsara, tinidor, kutsilyo, freezer, rep, oven, microwave oven, lahat na, kompleto. We give also a speech lab. Kasi, uso yung inyong BPO business processing, outsourcing, call center in short. Paano ka magsasalita ng tamang English? English-Tagalog, Tagalog-English, English-Tagalog. How do you pronounce English in the right way? So, that's part, hindi lamang school, kundi pati yung ability mo. Kailangan develop natin. So, that's ilan yun sa mga batang livelihood. Yung matanda, mahirap nang turuan niya maghanap buhay. Lagi na lang nakaasa. And that is what the government has taught the people to be medical. Gusto ayuda, for peace. Sa akin, hindi. Hindi dapat. You have to work. Earn it. Dito rin natin hindi kaya tumayo ang TESDA Provincial Office sa Kalawang. Provincial Office ng TESDA and Training Center. Alam naman natin kung anong binibigay ng TESDA. Skill. Lahat ng klase ng skill. Welding, housekeeping, cooking, driving. Lahat ng skill. So, hindi mo pwedeng ibigay, eto yung livelihood. Nakita ko na yan. Bababa ng gobyerno, ito livelihood. Ano nangyari? Wala. Tayo kayo ng kooperatiba. Bigyan namin kayo ng pondo. Ito livelihood. Wala na. Hanggang doon na lang. Let them find kung ano yung kanilang gusto. Hindi mo pwedeng ibibigay na lang. Kasi pag hindi gusto, wala rin yan. So, livelihood, there are a lot of programs that we have coordinated with TESDA, with different companies na kailangan ma-hone. Even ngayon sa call center. Marami pang hanap buhay. Minsan nga nag-iisip ako hindi na ako mayor. Alam mo ba yung magawa ng yelo? Nagkano puhunan? Maliit lang. Pero kikita ka 2 piso, 1 kilo. Puhunan mo 3 piso. Anong negosyo ang kikita ka ng ilang percent yun? 30? 40% ng puhunan mo? Nag-isip ka. Pero it's not glamorous. Kasi yelo lang. You multiply it, how many kilos of ice you will sell in one day? 1,000 kilo na lamang. May 2,000 ka nito a day.
mag-empleyo ka kung kikita ka ng gano'n. Hindi nga lang glamorous, pwede na ako magtinda ng barbecue. Magkano yung barbecue? 23 pesos. Bibili mo na lang. Hindi ko na ituturo sa inyo kung saan. Iinit mo lang, uling na lang ang puhunan mo. Benta mo 30 pesos ang isa. Meron ko 8 piso. Puhunan mo ng 24, kita ka ng 8 piso. That's 30%. Maski nang utang ka sa bangko, magbayad ka ng interest 12%. Meron ka pa natitira. Diba? So, yung sasabihin walang puhunan, hindi mo kailangan malaki puhunan sa negosyo. So, ang livelihood, it would depend on how you educate the people. Napakaganda nung sinabi ni Mayor, no? Ang kanyang talagang atake ay tungkol sa education, sa pangkabuhayan dito sa ating bayan ng Calauan. Not by piecemeal but by integral approach. Ngayon naman, Mayor, ang susunod nating hashtag ay hashtag agriculture developments. Your thoughts? Matagal na yan eh. Maliit pa lang ako. Calauan has 1,700 hectares of rice area. Pinakamalaki sa Laguna ang rice area sa Calauan. The rest are upland, nyog, coconut, other products. Pineapple. Kasi noong araw, wala pa masyado, maliliit pa yung nyog, pinya nakatanim yan. Nakita ko, alam mo, pagka nagbibiyahe ka, keep your eyes open. Not only on beautiful or very nice scenery. Tingnan mo ano yung ginagawa sa ibang bansa. Maganda sana yung agriculture natin dito kung hindi commensurate yung kita ng farmer sa kanya. Hindi makakapagpaaral ng anak. But in Japan, yung isang kaibigan ko ng Japanese, bago ako maging mayor, ilang beses ako iniimbita doon sa kanila. Wala yun sa Tokyo. It's about 200 kilometers north of Tokyo, kung saan rice area lahat. Ang crop nila ng rice, isang beses lang, isang taon. Nakita ko, lahat mechanized. That was 1990. Ha? Ang rice field, may karsada lahat. Talo pa subdivision. Pero hindi siya simentado. Kung tawagin dito sa atin, macadam road o dirt road. Pero kotse pwede. From planting ng palay, 2 tao lamang. Mag-harvest, machinery na rin. 2 tao rin lang. Yung 1 hektarya, 2 tao lang gumawa. Dito sa atin, magtanim lamang. 15 tao na. So, it's a waste of manpower. Now, it has to be an approach by the national government na meron naman programa ang national government ang DA to modernize agriculture. Ay ganun din. Bibili ng traktor, ay bibigay. Kailangan maggrupo kayo. Tumayo ng kooperatiba, bigyan po utang na wala na sa pera. Wala na. Kulang ang education. Isa magsasaka, bibigyan mo ng paano siya magmamanage. Wala namang alam sa management. Ang alam niya, tumanim. Maski ang cooperative. Nagkapag-deal ako noon kay Dante Boscaino, which is Commander Dante. Panahon ni Cory. Susupply ako ng fertilizer. Sa Tarlac, malaking pera ang binigay kay Commander Dante. Millions and millions. After 5 years, tunaw lahat. Failure yung kooperatiba. Maraming ganyan. Kasi hindi naturuan ang farmer na ano ba yung how to manage the farm. Kaya pa natin, with the area natin, kaya natin maging self-sufficient sa rice. Gaano kalaki ang wastage sa rice. Sa Japan, pag nagtanim ng isang 1 hectare, 10 kilos lang ang seedlings. Dito sa atin, 40 kilos ang seedling. Yung itatanim niya, yung pupunla. Gano'n na karami tinapon mo. Sa harvesting, 10% natatapon. You compute it, number of hectares. Ang ini-import natin, napakarami. Kasi ang dami nating wastage. Wala tayong good storage or good facilities. Manual pa rin. Bubuhatin ng tao ang palay, bibilad. Sayang. So, it will take time, and it is the initiative of the national government to really modernize agriculture.
Moving on our business and livelihood platform, Mayor George, ang sunod nating hashtag, I want to know your comments on this, hashtag one-stop shop business transactions. We did it already nung time ko. We were tasked by the Bureau of Finance na 2 signatory lamang ang dapat sa business permit. Walang ibang kakausapin tao, that is, may batas yun eh. Ease of doing business. That's Republic Act. Batas na yun ng nasyonal. No? Na dapat maging mabilis ang pag-a-apply ng mga business permits. Kung pwede, isang tao lamang ang haharap. Because pag maraming tao humarap, it is very prone to corruption. Tatagal pati yung transaction. Nung bago ako bumaba, way back 2019, ginawa na namin yung one-stop shop. Hanggang sa matrim down namin, talagang wala na lang, isa na lang pipirma. Sad to say, pag hindi makabago ang pag-iisip o ng namumuno, bumalik uli, ang daming kakausapin. To the point na pati envelope na binibenta na sa munisipyo. Nakakalungkot. Ako, negosyante, gusto ko mabilis. Mabilis, maproseso ang aking papel. Kasi, sabi ko nga, time is gold. No? Bakit ko ubusin yung oras ko makipag-usap sa inyo? Nangyari sa akin, pinahirapan ako sa negosyo ko sa permit. Maski na nung magsimula ako maging mayor, nagbabayad ako ng business permit ko hanggang sa ngayon. Hanapan mo ako ng building permit. Wala daw akong building permit. 2023. Hinanap po yung aking mga file. Nakita ko. 1995, may building permit na pala ako. Hindi pa ako nagme-mayor noon. Hinanapan ako ng... No, daming hinanap. Ba't lahat yung papel ko? Maayos. Record of 1995, nakita ko pa. Ganyan kami mag-record. Maski na sabihin ng BIR, 5 years lamang, you have to keep your records. Ako, hindi. Hanggang maaari, nakatago lahat. So, we will go back to ease of doing business. Sabi nga, patupad ang batas. There is a law on ease of doing business. Kaya na-develop yung one-stop shop. Okay, we talk about one-stop shop business and ease of doing business, Mayor George. Paano niyo po ito naisagawa or na-execute? Meron po ba kayong mga online transactions? Doon po tayo sa hashtag paperless system implementation. Paperless system. Alam mo, ang hirap baguhin ng matatanda. Bago ko nalilipat ang payroll ng munisipyo into ATM, ang daming objection. Kako, dadalhin dito ang pera. Hahati-hatiin ninyo. Ay kung sa daan ma-hold up kayo. Wala pang ATM sa Kalawang. Pinilit ko ang land bank, maglagay kayo ng ATM. Kasi kaya hindi ko may mapwersa yung empleyado, walang bangko. Ay wala kaming pwesto, sabi ng land bank. Bigyan ko kayo ng pwesto doon sa munisipyo, lagay niyo ATM doon. That was the first ATM machine. O, di, empleyado, ATM na kayo. Di, konti na lang papel. Problema rin pala yung ATM, yung una. Laging walang laman. Ubus. Kasi lahat ng teacher, doon na kumukuha. Lahat ng ibang empleyado ng gobyerno na naka-ATM na, doon na rin kukuha. Ay di malimit ubus. Sabi nga noon, Land Bank, blockbuster ho yung ATM namin sa Kalawang. Laging ubus ang laman. I mean, doon mo makikita na yung ease ng paggagawa ng negosyo. Nito, naging mabilis ang pagtanggap ng tao ng pandemic. Kasi, bawal na lumabas. Tapos, dito nga mga online selling. So, ako sa negosyo, I can transact anywhere in the world using my computer. Paparating ako ng goods, wala nang papel. Sana maanuhan nila. Bibili ka ng turon, GCash na lang. Ang problema, meron tindahan, marami pa, ngayon hindi pa natanggap ng technology. Punta ka sa palengke, sana nakikita mo yung nagtitinda ng barbecue. May QR code. Wala siyang hahawakang pera. Walang mawawala. And there are two things. Pagka ang transaction mo may trail, ibig sabihin may record, you will be forced to pay your taxes. Pagka walang papel, walang trail, you avoid paying taxes. Marami ang hindi pa nagbabayad ng tax.
Kalawenyo sa temano ng aming kwentuhan ni Mayor George ay napansin ko na talagang lifelong learner itong si Mayor George at sa mga plataforma niya kahit livelihood, kahit health, talagang mahalaga ma-inject para sa kanya ang education. Mayor George, gusto kong pag-usapan natin ang platapormang pang-edukasyon. Narinig ko at nabasa ko sa iyong track record, Mayor, na ikaw sa panahon mo, sa termino mo na-establish ang PUP. Pwede bang kwentuhan mo po kami paano ito nagsimula? Matagal na yun. Sana'y maalala ko pa. 15 years ago, or at the start pala, 20 years ago, ang Kalawang walang high school sa bayan, nasa barangay high school lang. And yet, the rest of the community, ang layo pagpasok. So, started with the high school. Yung cover court, nakakalahati, hindi tapos. Ginawa kong classroom lahat yon. Galing sa akin ng mga bata, gusto mag-basketball. Alin ang unahin nyo, mag-basketball o mag-aral? Bilang magulang, hindi. Wala silang magawa. Then, first year high school hanggang fourth year. That means 4 years. Pagka ako ay iniimbita magsalita sa graduation, malimit ang tanong ko sa bata. Pagkatapos ninyong gumraduate, anong gagawin ninyo? Magtatrabaho ho. Sasagot. Mag-aasawa ho. Merong ilang mag-aaral. Saan kayo mag-aaral? Ay sa San Pablo ho. The next town pa. Kako, saan ba pupunta ito? Yung iba wala ng choice kundi magtrabaho kasi wala siyang pupuntahan. Yung iba, mag-aasawa na lang. Why not develop a college? So, habang yung second term ko, which was 2004, winork out ko na kung paano magkakaroon ng kolehiyo sa Kalawang. First choice was Lasal. Big time. Malaking problema. Hindi kaya ng tao. Then, bakit hindi maging state university? Which is Polytechnic University of the Philippines. Humanap ako ng tao na may kakilala sa mga region ang tawag nila, sa Board of Directors. Punta ako PUP. Hindi ako nagpapakilalang mayor. Paano ho ba magtayo ng branch ninyo? Binigay ako sa Vice President for Campuses, si Dr. Mercado noon. Ay, ganito. Ganun ho ba? Sige po, titingnan namin kung kaya namin. Pagbalik ko, may dala akong pinya. Kaupo ako doon. Hindi ako nagpapakilala. Hanggang sa may nakapagsabing, kayo pala ho, Mayor, nag-aantay kayo dyan. Masama ka ako ng mag-antay. Maski yung anak ko, pumasok sa UP Diliman, babayad ng tuition, nakapila ako. Bakit ako kailangan mauna? I'm not special. Natuwa sila doon. Yung iba daw, pagpunta ron, nayabang. Mayor ako. Dapat ako intindihin. Hindi. So, tinulungan nila ako. Paano magbubukas. Una, kailangan may building tayong classroom. Sige ho, di gagawa ko. Babudgetan ko ang building. Kailangan ho, hindi magagawa kagad na malaki. Through the years, abang first year, second year, third year, gagawa tayo ng gagawa. Hanggang sa makaabot tayo, maklase, lahat yan ay makapasok. Target natin estudyante is 200 per year. So, 4 years, that is 800. Kasi yung first year, magiging second year, third year, taas. So, 800. Tuwa naman ako. Nung graduation, first graduation. Ako pa rin ang speaker. Sabi ko, hindi na kayo nagsawa sa akin. Hindi, ikaw kasi nagsimula eh. Si Ma'am Kerry nandiyan pa. Kita mo yung mga bata. Anong pangalan nung unang gumraduate yan? Naglalakad lamang mula doon sa isang barangay, papasok, naka-heels. Kasi mandated sa school eh. Kailangan glamorous. Uuwi, naka-heels. Nakagraduate. Magkuha ng exam ng LET. Pasado ka agad. May bahay na, may pamilya na. Alin ang in-improve ko doon? Yung buhay ng bata. Wala na sana siyang pag-asa, no? Kundi mag-asawa o magtrabaho. Na-improve din ang buhay ng magulang niya. Na-improve din yung mga kapatid. Malate, alam ko ipili doon. Those were the first graduate. Yung isang first graduate, si Consialbok, barangay councilor siya. Pero high school graduate lang. Hindi siya nahiyang pumasok.
Ngayon, kung tawagin ko doc, kasi doctorate na. Hindi lang sir, doc. Ito makikita mo yung mga success story. Marami pa. Ako'y na-hospital sa Makati Med, sakit ang tiyan, nasa ER. Ako'y kung magpapagamot, ako lamang, hindi ako nagsasama mas sino. Hindi, may driver. May nakakita sa akin, Mayor, ang gagawin niyo rito. Sino ka? No? Sino ka? Ako si ganito nga, si Tono ko, apelyido ko, Tagalamot ako. Ako'y graduate ko ng PUP. Bakit ka na rin sa Makati Med, sa ER pa? Ano ba ang course mo? Entrepreneur. Ay maganda akong offer dito eh. I mean, yun ang sinasabi ko. Maski na anong course ang kinuha mo, hindi mo masasabi yun ang pupuntahan mo. Importante, ikaw ay nakapag-aral. May alam ka. So, ilan yan makikita mo. Yung isa nasa St. Luke, sa Radiology Department. Yung iba nasa call center. Kung saan na. Imagine mo, every year, meron kang pag-graduate na 200. For 15 years. O pala 11 years na graduation pala yun. Madami ng buhay ang nabago. Magandang araw, bayan ng Calauan. Ngayong araw ay mapapakinggan naman natin ang istorya ng isang scholar ng PUP, isa sa mga anak ng ating Mayor George Berries. Pakinggan natin kung paanong ang edukasyon ang naging susi sa kanyang tagumpay. Hello, Majid. Magandang araw. Hi, Miss Lay. Magandang araw. Ayan. Ipakilala mo muna yung sarili sa ating camera, ang iyong age, barangay, anong course, at anong batch ka sa PUP. Magandang araw. Ako si Prince Majid Magsino from Barangay Dayap, Calauan, Laguna. I'm currently 26 years old. Graduated last 2019 at Polytechnic University of the Philippines, Calauan Campus, as cum laude. Maraming salamat sa Ama ng Bayan dahil binigyan kami ng pagkakataon na makapag-aral ng libre. Majid, saang barangay ka dito sa Calauan ulit? Barangay Dayap po. Barangay Dayap. Ikwento mo sa amin yung buhay mo from elementary to high school doon sa inyong barangay kung saan ka lumaki. Well, actually, pinanganak po ako sa Los Baños, Laguna. At binigyan lang po kami ng maliit na lupa ng aking lolo dyan sa Barangay Dayap, Calauan, Laguna. At doon na po kami nanirahan mula 2009 up until the present. Then, actually, nung nakaraan, 2009, 2010, 2011, mahirap ang buhay. Yung kalye namin ay lubak-lubak. Mula sa dulong kanluran hanggang sa kanto ng Dayap, nilalakad ko yung Miss Day para makapag-aralan sa Dayap Elementary School. At naging scholar ako bilang varsity player sa Dayap National High School nung ako ay high school, from first year high school up until fourth year high school. Then, nung college, sabi ko, mag-aaral pa ba ako? Kasi ang tatay ko po ay jeepney driver lang at ang nanay ko ay isang housewife. Then, 7 kami magkakapatid at walang nakapag-aral sa amin ng college. At nakilala ko si Kuya Eman. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Isa siyang mabuting kaibigan, guro ng PUP. Nakilala ko si Mayor Berries because of Kuya Eman. Then, pinakilala niya sa akin ng PUP. Sabi niya sa akin, mag-entrance exam daw ako. Then, nakipagsapalaran ako, nag-entrance exam ako, at awa ng Diyos ay nakapasa naman po ako. At patuloy ang pag-aaral sa PUP hanggang sa makatapos ako as cum laude bilang scholar ng bayan at bilang scholar ng ating amang si Mayor Berries. At sige, balikan natin yung kwento na na-mention mo nilalakad. Magkano siya kalayo? Siguro kung lalakarin natin siya, mga 5 kilometer. Ilang minutes na walk? 15 to 20 minutes na lakad. Every day nilalakad? Yes. Habang naglalakad ka nung bata ka, anong sinasabi mo sa sarili mo? Anong pangarap mo? Sabi ko gusto ko iahon ang pamilya ko sa kahirapan. Kasi sa magkakapatid sa side ng papa ko, si papa lang talaga yung talagang walang-wala. Then, after that, naging encouragement ko yung estado namin sa buhay para makamit lahat ng aking pangarap na kung ano man yung meron ako ngayon. Tingin mo kung walang PUP na sinimula ni Mayor Berries, ano yung buhay mo? Papasok ka pa ba? O hindi na? Magtatrabaho ka na? Ano sa tingin mo yung naging buhay mo kung wala yung PUP? Sabi ng tatay ko, tumulad na lamang ako sa mga kapatid ko. Kasi mula sa panganay hanggang dun sa pang-apat, sila ay production operator sa Lian, Batangas at sa Calamba. Pero sabi ko,
hahanapin ko kung nasaan ang buhay ko. At nahanap ko naman siya, ang PUP Calauan. Ayan. Ikwento mo na, anong naging buhay mo nung college ka at pag-graduate mo? Ano yung pinagkaiba doon sa buhay na sana pangarap para sa'yo ng iyong pamilya? Nung first year college ako, talagang isang kahig, isang tuka. Umuulam ako ng kwek-kwek, nangihingi ng kanin sa mga kaklase para makaraos. Naghanap ng iba't ibang scholar bukod sa pagpapaaral sa akin ng PUP. Hinanap ko mga scholarship ng ating mga official government na malaking tulong para sa aking pambaon araw-araw. And after that, nakagraduate ako, tinry ko mag-apply sa isang international school sa Nagcarlan. Then, nagsarado yun dahil sa pandemic. Then after that, nakipagsapala rin ako sa Pasig. Nag-Manila ako bilang isang call center agent. Hinahanap-hanap ko yung passion ko sa pagtuturo. Then after that, sabi ko, mag-try ako mag-take ng exam, ng board exam, the licensure examination for teachers. Sabi ko, mag-try ako. Then, sa awa ng Diyos, nakapasa po ako ng board exam. Then, habang pong ginagawa ko ang pagiging virtual assistant sa panahon ngayon, ay ako po isang part-time teacher, senior high school teacher sa Luzonian Center of Excellence for Science Technology. Tingin mo kung hindi ka teacher, kung hindi ka nakagraduate ngayon, tingin mo anong trabaho mo ngayon? Siguro ako po ay isa pa ding production operator tulad ng aking mga kapatid. Okay, so ngayon, we will give you an opportunity na magpasalamat sa founder. Siya naman talaga nagsimula ng PUP dito, ang ating Mayor Berry. Ayan, lubos na pasasalamat ng isang Majid Magsino sa ngayon sa ama ng nagtatag at nagsimula ng PUP Calauan, which is si Mayor George T. Berries. At maraming salamat dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako ngayon sa kung anong meron ako ngayon. In behalf sa lahat ng mga naging scholar ng bayan mula 2009 hanggang sa kasalukuyan, maraming salamat Mayor George T. Berry sa pagkakatatag ng PUP Calauan. Mayor George, very nurturing no ang inyong atake bilang isang mayor ng bayan ng Calauan, bilang isang leader. At speaking of pagiging ama, tinagurian din kayo dito sa Calauan na ama ng mga scholars ng bayan ng Calauan. Nakukumusta pa po ba kayo or nagkakaroon pa po ba kayo ng mga get-together kasama ang inyong mga scholars? Alam mo, pag nakikita ko, yung malimit ko lang makita, natatandaan ko. Yung iba, sila na lang nagsasabi, graduate po kami ng PUP. Happy na ako doon. Kasi I remember nung first graduation at saka nung second graduation, naiyak ako sa tuwa. It was tears of joy. Nasa stage ako, naiyak ako. Graduate ako, pero hindi ako wala kaming graduation march. Ganun pala ang pakiramdam ng magulang. You are proud, you are happy, and at least na-fulfill mo yung pangarap mo sa kanila. Now they can go on with their lives. You have given them the power, the knowledge of life. Okay, Mayor George, thank you for sharing with us or thank you for giving us the opportunity to look back saan nagsimula ang PUP Calauan. Ngayon naman, let's try to look forward. Ano po ang inyong pangarap pa sa educational system para sa mga susunod pang mga scholars ng bayan ng Calauan? Alam mo, mahaba pa ang educational system. It will never end. 3 courses sa PUP. Teacher, or Eduk, Entrepreneur, Computer Science. Kasi nakita ko rin ang development ng computer. The science of computing. Now, ang plano sana noon was to expand into another course. Engineering. Kaya lamang, nung mawala na ako, gusto pang ipasara ang PUP ng incumbent. Yun ngayon. At nagtayo, parang kinukumpetensya pa ng panibago, tinatawag nilang Calauan Community College na hindi naman registered sa CHED. And then you will start. Sa akin, ito yung style ng politics na walang continuity. PUP nandiyan na. Kay sino pa ang gumawa at nag-start niyan? Dagdagan mo.
You can open up accounting, engineering, architecture, political science. Dami pang courses eh. No? Then, hindi yung, dating politiko gumawa niyan, hindi ko tutuloyan. Yun ang problema natin sa ating politics. Now, with regards to education, sinasabi ko, susunod na course na bubuksan natin sa PUP is engineering. Kaya naman eh. Alam mo, yung ibang bayan din sa Laguna, tinatanong ako noon, paano mo nabuksan ang PUP? Paano napatayo ang PUP sa Kalawan? Siguro, it's determination and luck na kailangan na ng bayan. Hindi pwedeng mangmang ang mamamayan. Pagka walang alam ang mamamayan o ang constituent mo, walang alam, susunod sa sasabihin ng politiko, that's where the government is failing. Dapat marunong ang mamamayan. Kalawenyos, natalakay na natin ang 3 sa mga plataforma de gobyerno ng ating Mayor George Berries, ang livelihood, education at syempre ang health. At panghuli at isa sa pinaka-importante ay ang peace and order. Mayor, pag-usapan natin ang peace and order dito sa bayan ng Kalawan. Peace and order. Alam mo ba yung Kalawang nung araw ay kinatatakutan bago ako naging mayor? May history. May record. Yung Sanchez. Tanda mo na? Si Sarmienta. Yung UP student. Si Gomez. Ganun ka-brutal dito. Pagka may birthday, namumutok ang baril. It was a challenge. Paano mo mapapatahimik at may educate yung tao. So, pagka napunta ako sa mga birthday, handaan, natigil yan, bang, 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 bang. Kako, butas na yung langit. Susunod ko sasabihin, 7 kilong bigas yung tinapon mo. Kasi isang bala, 1 kilong bigas ang halaga. Ilang araw mo nang kakainin sana yon. Ganun na lang, ano? You have to, hindi mo pwede sabihin, huwag kayong magpaputok. They will not take it. Masaya sila basta may pumuputok. It has to be psychological in a way na they feel responsible at sayang. So, uti-uti yun. Hindi pwedeng overnight. Sunod, anong klaseng edukasyon ay bibigay mo sa bata? Pag nakita mo ang bata ay nagtataya sa sugal. Punta ka sa patay, hamunin ka pa ng bata, Mayor, taong itayo. Bata, ha? Is this the right education na dapat ko ibigay sa tao? Meron mang batas against gambling. Any form of gambling, bawal. Bakit hindi may patupad? Because the law enforcers are on the take. May payola sa kanila. May payola sa mayor. Pero ako, hindi ako tumanggap. Kaya pwede ko sabihin, hulihin ninyo ang nagsusugal. Ayaw ko ng sugal. Naalis yun during my time. Maski na sabihin mo, tong-it sa bahay, huli. Hindi mo na may kukulong. Madala. Na alam nila bawal. Nawala na ang sugalan. Kaya lang, nung mawala na ako sa panunungkulan, in less than 2 months, nag-proliferate ang sugalan. At right in front of schools, kasama ata sa plano ng edukasyon nila yun eh. You cannot teach anything good with gambling. Though, ako, I gamble on business. I take the risk na baka hindi maging successful yung business. But that is part of the risk of doing business. It's not gambling. Calculated yung risk mo doon. Pero sa gambling, wala. Anong natutunan ng bata? Tataya. Pag wala na, kukupit sa magulang para itaya. That is what? Robbery o pagnanakaw. Pag wala na sa magulang, sa ibang bahay na. Which is now happening. Marami ang nakawan ngayon sa bahay. Dati wala na yun. You can see it na, anuhin mo yun? Addicting ang gambling eh. Gusto mo makabawi ng
there's no chance na makabawi ka naman. You will look for money or anything of value para maitaya mo, even if to the extent na magnakaw. Respect to the properties of others is number one trait ng Japanese. Napakaganda. Respeto mo ang ari-arian ng iba. Noong October, sinamahan ko yung anak ko sa Japan. Sakay kami sa train. On the last station, nakita namin sa upuan, naiwan yung iPad. Sabi ko, iPad. Wala nang pasahero, tayo na lang. Ngayon, Papa, walang kong galawin. Hindi ka ako, bibigay ko doon sa estasyon. Hindi, ayaw mo na, hindi, ano. Ganon ang respeto nila sa properties ng others. Kinuha ko, binigay ko doon sa station master. Mag-iwan ka sa Japan masyado, mawawala. Pero di sa atin, nakatago na sa kwarto mo, mawawala pa. Nakatali na yung manok. Mawawala pa. So, that is sufficient order. No? The root cause of all is gambling. Mayor George, you take gambling seriously, no? At nung panahon mo, nabasa ko po sa inyong track record, ang daming traditional gambling ang naipasara nyo. Merong baklay, bookies, weteng, at saka bingo. Pero ngayon, Mayor, ano na tayo, new age of media na. It's evolving, everything goes digital. Even gambling, meron na tayong tinatawag na online gambling, Mayor. Ano po ang aksyon ninyo pag kayo ay naupo na bilang Mayor muli ng Bayan ng Calauan? Ano po ang inyong response sa mga online gambling? Alam mo, with this digital age ngayon, ultimong GCash, mayroong gambling. Tingnan mo yung app ng GCash. Meron din gambling. It will be very hard for a mayor to stop the online gambling. But the mayor has the moral obligation to teach its constituent on the evils of gambling. Beyond our authority to control the online. Even the national government cannot control it. So, ano na lang yung responsibility? Moral responsibility to educate, lalo ng kabataan, on the evils of gambling. Limitado yung authority ng mayor. So, with the right education, with the right program, siguro, gawa tayo, i-include natin sa school, isang seminar, trainings, whatever, on the evils of gambling. Calaueños, atin ang tinalakay kasama si Mayor George Berry ang kanyang 4 na plataforma. Nandiyan ang livelihood, nandiyan ang health, nandiyan ang education, at nandiyan din ang peace and order. Ngayon naman, talakayin natin ang mga issue, punto por punto. Mayor George Berry, unang katanungan, ano ang iyong thoughts or comments tungkol sa issue on senior citizens ayuda? Kanina, ang sinasabi nila, kaya naman pala ibigay ang 3,000 pa-birthday sa senior citizen. Bakit daw hindi ko binigay? Bakit daw tinago ko ang pera? Yung perang yung naipon, pagka binigay mo ng malaki, hindi mo may stretch na mahaba. Mauubos ka agad. Nangyari na, 1 taon pa lang. Nung last year, November pa lang wala ng pera. Itong taon na ito, hindi ko alam kung hanggang saan aabot na lang yung pera. Ngayon, ganun ba ang tamang management ng finances ng gobyerno? Naglabas pa sila ng sabi nila, seal of good housekeeping. Ano ba ibig sabihin ng seal of good housekeeping? Yung maayos na paghahawak ng pananalapi ng pera ng gobyerno. For the year 2023, binigay daw. Aling year yun? Kung binigay ni Award sa'yo ng 23, noon yung 22. So, hindi kanya. Tapos, binigay din daw ng year 2024.
ay hindi pa naglalabas ang COA report for the year 2024. Ibig sabihin, 2023 yan. Paano mo nasabi na ikaw ay binigyan ng Seal of Good Housekeeping ng year 2023 ay yung COA report, negative ang operation mo ng 45 million. Paano naging good financial housekeeping? Yung sa senior citizen, para yan yung subsidy noon sa kuryente noong 1998. After 2-3 years, ubos na si pera. Wala na isa-subsidize. Yung nagpanukala noon na konsihal, siya na rin ang nag-alis ng subsidy sa kuryente. Ganon din ang mangyayari dito. Pag wala ng pera, ano gagawin? Kasi ang budget ng munisipyo, hati-hati yan. Ang pwede mong ipasweldo is 45% ng budget mo. Kung ang budget mo 100, 45 lamang yung pwede pasweldo sa empleyado. Yung 20% para sa development fund, mga projects. Yung 5%, calamity fund, kung may calamity. Yung 5%, senior citizen. So, yung GAD, gender and development, 5% din. Natitira sa iyo, 15% na lang sa operating expense. Nakaano na yan? Nakatado na lahat. Ngayon, negative ka ng 2023. Alin ang ginalaw mo na hindi mo dapat galawin? Disaster? Calamity fund? Wala namang calamity? Pag walang calamity, hindi mo pwedeng galawin at ilalagay mo lamang sa trust account for the next 5 years or kung meron uling calamity, saka mo magagalaw. Ang gobyerno, inilagay na lahat ang check and balance at saka ang procedure na ano dapat mong gawin. Susunod ka na lang doon, magbasa ka lang. Pag may dumating na communication, basahin mo lang. Hindi ka maliligaw sa pagpapatakbo ng gobyerno. Hindi yung gusto ko, maganda ang Piña Festival, gastusan ko 7 milyon. Para ano? Dati, ang gastos namin sa Piña Festival, 2 milyon, 1 milyon. Gawin mo 7 milyon. Yun yung sa senior citizen. O, di tuwa ngayon na senior, malaki na natanggap nila, hindi nila naiintindihan. Hanggang kailan tatagal yung... Kung yung mga pinaplano namin pag-akit ng negosyante rito, na kinontra din ngayon, ay di sana malaki pa yung, baka hindi lamang 3,000. It's a matter ng ilan yung papasok sa yung revenue, o sabihin mo, income naman sa ano, sa business, isang income, pero sa gobyerno, it's called revenue. Pag lumaki ang revenue mo, yung para sa senior mo, which is 5%, ay kung dati sa 100 ni 5,000 lang, ay 500, ay kung naging 1,000 yun, ang income mo, ang revenue mo, magiging 5,000 na. Yung allotted mo sa senior. So, when I started noong 2001, 2001, ang budget ng munisipyo is only 30 million. Nung umalis ako, ang budget namin 350 million. Kaya nung ibigay, biglaan. Parang ayuda. Bigla. Tapos wala na. So, hopefully, kung ako'y makakabalik, pag-aralan mabuti yan. Can it be sustainable? Or can we increase it? Yung ibang senior nga, ng kabilang bayan, sa Kalawang na rin nagparehistro kasi walang ganun kalaking pa-birthday. Di ba? Taga Makati, dito na. Kasi may 3,000. Membro na ng senior citizen register sa Kalawang, membro pa ng senior citizen sa Makati. Kaya binuksan na yung Senior Citizens Act na bago. Isa na lamang ang registration ng senior citizen sa buong Pilipinas. Office of the Senior Citizens. Ayun, itong hanggang ngayon, hiwa-hiwalay pa kani-kanyang bayan. So, hindi mo alam, registered pala sa Manila, a senior registered din dito. Where, in what town in the Philippines do the senior receive 3,000 for birthday gift? Only in Calauan. Mayor George Berries, pag-usapan naman natin itong issue na nabuo noong panahon ng pandemic. Meron silang tinatawag na corned beef issue. Ay, hindi na matapos yung issue yan. Noong pandemic, the national government gave funding to all local government.
depending on number of individual or population ng bayan. The guideline, pagka ang pera kasi galing sa national government, it comes with a guideline. Anong dapat mong gawin? It will not pass the Sangguniang Bayan. It will not pass any other body, but it will be implemented by the local chief executive. Wala na kailangan pang-usap. Pero ako, kinausap ko mga kapitan. Kasi nakalagay doon sa guideline, either to give it in cash or in kind. Pag-uusap namin sa kapitan, Zoom meeting kami. Sabi ng mga kapitan, kind na ho, in kind. Kasi baka ho, kung saan magpunta yung pera, bili pa ng alak, bili pa ng kung ano-ano, eh, bawal na lumabas. Wala silang pagkain. Pag wala labas, maski may pera ka, hindi ka makalabas. Task Force COVID meeting ng presidente, nireport ni, sino ba nag-report nun? Si Anyo ata, Secretary Anyo. Kung di ako nagkakamali, Isang bayan lang ho sa Kalawang ang magbibigay ng in-kind. Sa Laguna pala. Kalawang, Laguna. Sabi ni Presidente, ano ba yung ating guideline? Cash or in-kind do? Yun naman pala Check nyo lang kung magagawa. Punta rito, mga undersecretary. We were given 2 weeks to distribute the 60,000 packs worth 3,000. Tinawagan ko kaibigan ko, tinawagan ko San Miguel, yung Vice President, kailangan ko ganito, ganyan. Hindi ako nagbigay ng sardinas. Kako, corn beef, meatloaf, pure foods. Para kakainin. Hindi ka na makalabas. At least, meron kang pagkain sa bahay. Bigas. Punta rin ng ABS-CBN. Tinignan yung distribution namin hanggang sa barangay. Kinunan pa yung bigas. Ang sabi ng reporter, susulog ho kami dito. Maganda ho yung bigas. Secretary, tinignan. Kaya nyo nga. Sabi sa akin gano'n. We were packing 10,000 a day. Packs. Through volunteers. Walang bayad lahat. Pati yung mga supply ng packaging material. Lahat ng kakilala ko't kaibigan ko, tinawagan ko na. Meron pang isa. Sabi, hindi namin makakain ito. Pang-aso lang ito. Pinost pa sa social media. Pinakita yung kanyang mga imported na mga dilata galing sa Italy. Pinabawi ko yun. Ang binibigay namin, hindi para sa aso, kundi para sa tao. Kung hindi mo kailangan, ibigay natin sa iba. Nung kinuha ng kapitan, kakalahati na kinabukasan lang yun. Sunod, naging ang directive, yung second ayuda, was in cash. So no question about that. Sad to say, sa listahan ng tatanggap ng 3,000 ayuda, konsihal ng bayan. Pagka ikaw ay may trabaho at hindi ka naman nawawala ng trabaho, hindi ka kasali sa listahan. Dapat ang bigyan ng ayuda. Kasi hindi nawawala ang sweldo mo. Konsihal ka ng bayan, nakapirma ka. Yun pala, gusto nyo lang magkapera. Nangyari pa. Taga-ibang bayan, inilista ng barangay. Kamag-anak nila. Yung listahan, kasi busisi, meticulous ako sa listahan. Nasa isang barangay, nandun pa rin sa kabilang barangay, isang pangalan. So, nandun yung deception and fraud. Kumukas. Nakakalungkot. May mga tao na gustong makaisa, o sabi nga, makalamang. And it's the time of pandemic. Kinapitalize nila yun. Kaysa yung binigay ko raw ay star corn beef. Gawa naman ng pure foods yun. Gawa ng San Miguel. Maski sino tanongin ko, masarap naman. Hindi naman bongga na binigay nilang corn beef. Narinig mo na ba yung bongga? Na brand? Bingo meron. Pero yung bongga, wala. Maski saan ka tumingin supermarket? Sabi ko, babatikusin niyo yung gawa ng San Miguel. Pero yung pinamigay niyo nitong nakaraang, ay bongga at saka sardinas. Nagbigay nga ng hamon. Wala pa 1 kilo, kalahating kilo. Ibinabalik nila yung issue ng ayudang yun. Hindi sila makaget over 5 years na. No? Saan ako may sala? Di ang Presidente Rodrigo Duterte na naghabla sa akin. Kung may sala sa procedure, lahat ng sekretary.
Pero hanggang ngayon, wala. It means lang na tama yung ginawa ko. Mayor George, tapos na tayo sa corned beef issue. But wait, there's more. Ang sinasabi nilang palengke issue. Mayor, your side. Way back 2004, yung palengking ngayong existing ng Kalawang sa tabi ng munisipyo ay hindi na supportive of the requirement of the town. Noong pa, 2004. May pinagawa akong arkitekto concept. Pina-scale model ko, 2004. That was the plan. Kumpleto. Kumpleto plano. Niuwi ko rito, walang bayad yun. Di binayaran ng munisipyo eh. Now, I need an authority from the Sangguniang. Kasi ang gagawin ng mayor, lahat dapat may authority ang Sangguniang binibigay. Para humanap lamang ng lupa kung saan itatayo ang palengke. Ayaw magbigay ng Sangguniang. Anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng gusto ko, gawin ko, ay di ako naman magkakakaso. Every year, mag-iipon ako ng pera for the budget na pambili ng lupa. May nag-offer doon sa Lamot 1. Pwedeng kumuha ng 1 hectare doon sa kanyang lupa at this price. Binigay ko sa Sangguniang for an authority to negotiate lang, ha? Hindi pa to purchase. To negotiate. Hindi nagbigay. Ano gagawin ko? Andiyan ang pera. Pagkalis ko ng June, binili yung lupa sa tabi ng PUP. PUP, Central School, Parks and Playground, nilagyan mo ng palengke sa tabi. Binili mo yung lupa. Dumaan ba yun sa tamang zoning? Kasama sa plano? Nagawa niyo yung plano? Okay. Yung lupang yun was ibinebenta sa munisipyo ng 1,000 per square meter to expand yung PUP para lumaki yung ground ng PUP. Magkano binili? 13,200 per square meter. Kung ako'y walang iniwang pera, hindi mo mabibili yan. Kung ako'y walang tinan-over na pera, hindi mo mabibili yan. At kung ako'y kurap, walang maiiwang pera sa munisipyo ng 600 million. 4 na buwan pa lang kayo nakaupo. Binigyan ka ng authority ng Sangguniang. Bakit? Ang bilis naman. Tanong, anong meron? Bakit ganun kabilis? Yung 1,000, ginawang 13,000 per 200 per square meter. Yung 1 hectare na dapat na 10 million lang, binayaran ng munisipyo ng 132 million. Anong meron? Kayo ho magtanong. Tanongin niyo ang mga konsehal, bakit napakabilis? Samantalang nung kay Mayor Beris, ayaw niyong bigyan para lamang makipag-usap sa may-ari. Yan ho ang issue ng palengke. The location is not proper. Katabi mo, school, tapos palengke. Ngayon naman, Mayor, pag-usapan natin ang number or ang headcount po ng tao ninyo sa munisipyo nung kayo po ang nanunungkulang mayor versus po sa current headcount ng employees ngayon. So sa inyo pong termino, nung kayo po ang nakaupo, ang headcount po ng empleyado ay 132. Sa kasalukuyan po, ito ay 390. Mayor George, punto por punto. Para sa inyo, ito po ba ay tamang manpower amount lamang or ito po ba ay overstaffing? Alam mo, sa negosyo, you have to be lean and mean. Konti tao, tama yung trabaho, tama yung bayad. Pagka marami kang tao, marami bang ginagawa? Nakakahawa pa yung walang ginagawa sa taong tumatrabaho. So, yung 132 noon was just enough. Though understaffed ng konti, nagdo-double job ang mga iba, no? Double duty, pero kaya. We got the seal of good governance. Pinakamahirap na award na makuha mo sa DILG. Kasi it encompasses good housekeeping, good calamity response, marami yun, environment. Pero bago mo makuha yung seal of good governance, and yet we are able to get the seal of good governance na ang staff ko ay 132 lang. Ngayon, maski na yung report ng COA noong 2023, nakalagay doon,
sobra empleyado, anong ginagawa? Naghahawak ng pader, baka magtumba yung pader. Even doon sa report ng COA, ano ang specific, bakit may mga consultant, ano ang kanilang specialty that you need this consultant? Wala. Basta accommodate. Now, sinong sa munisipyo, ang asawa, ang kapatid, at anak, ay nasa munisipyo rin, empleyado. Sino sa munisipyo, ang asawa, ang kabit, empleyado na rin ng munisipyo. Kayo magtanong, ilan ang empleyado, asawa, anak, stop down nila? Sino mga opisyal ito? Hindi ako magbabanggit, kayo na magtanong. Pero kung transparent to ang gobyerno, makikita niyo yan sa plantilla kung sino-sino. Yung 390 na yon, tingnan ninyo kung sino. Humingi kayo ng plantilla. Mayor George, ngayon naman pag-usapan natin, ito napakagandang accomplishment nito, Mayor, bilang isang mayor at para rin sa isang LGU sa isang bayan, no? Ang isang third-class municipality na gawa mong second class. At recently lamang, ang second-class municipality ng bayan ng Calauan ay naging first class. Lingid sa kaalaman ng ibang Calawenyo, ng ating mga kababayan, Mayor, ang mga itinanim mo ang siyang nagdala sa pagiging first-class municipality ng bayan ng Calauan. Kaya ikwento mo sa amin, Mayor, paano naging first-class municipality ang bayan ng Calauan? Nabanggit ko sa iyo, ng 2001 ako umupo, 30 million lamang ang income ng munisipyo, o revenue. Nung ako'y malis, 300 million. Ang basis ng classification ng Bureau of Finance is yung revenue ng munisipyo. Ditong December last year, pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos yung automatic classifications of municipality based on income of the last 2 preceding years. Ibig sabihin, pinirmahan niya noong 2023, ang ko-consider mo is yung 2022 at saka 2021 na dapat para ka first class municipality at least 200 million ang revenue mo. Ay 300 million na kami. So, automatic classification of municipality was only signed into law nitong December. Dati, pag magpapareclassify ka ng municipality mo, ang daming process sa Bureau of Finance. Hindi automatic. Ito, ay, marami nga biglang naging first class eh. Pero hindi sila nag-apply. So, sabi nga, credit grabber. What is there? Kaya ikaw ay second class o first class o third class. Anong benefit? Magaling pa nga yung third class eh. May subsidy pa national government. Yung first class, wala na. Magsarili ka ng iyo. Even on projects, funding ng projects from anywhere in the world, IMF, World Bank, pagka third class municipality, ang funding is 50% grant, 50% loan. Pagka ikaw ay first class municipality, lahat loan, wala kang grant. Walang benefit. So, yan nga, mahirap walang masabi kasi. Mayor George, last question na tayo. Punto por punto, your thoughts on transparency and good governance. We were so transparent noon. All records naka-open. Masi anong hingin mo, ibigay namin. If you have nothing to hide, you can give all the records. But now, humingi ka lamang ng listahan ng empleyado, hindi ka makakahingi. Which is supposed to be unopened. Which is supposed to be pinopost mo sa bulletin board. Budget. Procedure on how to prepare your plans and programs for the next year. It has to be done with the people. May representation, may people representation on all committees na magpaplano. Hindi yung magustuhan mo lang. Hindi yung kayo-kayo na lang. It has to be, pinapapractice naman ng national government yun. Now, if you have things to hide, you keep the records away. We never did that. Kaya akala yung COA report, hindi makikita. Yung COA nasa webpage nila lahat ng buong bayan ng Pilipinas ang report ng COA. Report niyo ng
Project Accomplishment Report, nasa DILG portal. Makikita mo ron. Ngayon, kung hindi ka nag-report doon, hindi wala nga makikita. But it is required. So, tataka sila, bakit nalalaman ko, magpuwit ka na lang sa internet. Magbasa ka na magbasa. Naandun lahat. Even ang Jollibee, orderin mo sa internet. Mayor George, bago natin tapusin ang programang Punto por Punto, kausapin mo ang iyong mga anak, mga apo, mga scholar, mga senior citizens, lahat ng Calaueños. Sa lahat na aking kababayan, narito po muli ako, nag-aay ng aking kakayanan bilang mamuno. Nakita niyo na noon ang klase ng aking pamumuno at papatakbo ng gobyerno. Naging transparent ako, bukas, 24 hours, hinihiling ko na sana pangalagaan natin lahat ang ating pera. Hindi lang akin yun. Hindi lang ako nagbabayad ng buwis. Tayong lahat. Sana nga hindi na ako tatakbo. Ngunit sa nangyayari, napipilitan akong bumalik. Alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak. Tulong ninyo para maging maganda ang bukas ng bawat isa sa Calauan. Maraming salamat po.